12 taong gulang ako noon nang dumating sa buhay namin si Bantay. Anak siya ng una kong naging aso at Bantay ang ipinangalan ko sa kanya dahil lagi siyang nakabantay sa akin. Kahit saan ako pumunta ay nakasunod siya. Kahit bibili lang sa tindahan ay sinasamahan niya ako. Magkatabi kaming matulog. Kahit na madalas ay nadadaganan at nasisipa ko siya, ay gusto pa rin niya akong tinatabihan. Magkalaro kami palagi at sa akin siya higit na malapit. Maraming napagdaan ng pagsubok si Bantay. Naroong mawala siya nang minsang pumunta kami sa palengke. At hindi namin inakalang sumunod pala siya sa amin. Isang linggo siyang nawala. Nalabis kong iniyakan. Hinanap namin siya pero hindi namin natagpuan. Buong akala ko ay hindi na kami magkikita pa. At sobrang sakit yun para sa akin. Subalit isang araw ay bigla na lamang siyang dumating. Payat na payat at may mga galos. Tuwang-tuwa ako dahil nahanap niya ang daan pabalik sa aming bahay. 3 taong gulang naman siya noon nang mabangga ng tricycle. Halos hindi siya makatayo. Nakatakbo pa siya pauwi ngunit sa pinto pa lang ay natumba na siya. Hindi siya makatayo pero humihinga. Wala naman kaming alam na veterinaryo sa aming lugar at kung mayroon man ay wala kaming sapat na pera para gugulin. Nais ng mga magulang ko noon ay patayin na lamang siya upang matapos na ang kanyang paghihirap. Ngunit hindi ako pumayag. Ayaw ko siyang mawala kahit pa sabihin nilang iyon ang makabubuti sa kanya. Kapag patay na siya, ay hindi na siya mahihirapan pa. Pero pinagtiyagaan ko siyang subuan at painumin ng tubig. Bahagya akong hinihilot ang mga paa niya. At natutuwa ako tuwing kumakawag ang kanyang buntot. Tuwing ginagawa niya iyon, ay nagkakaroon ako ng pag-asa na gagaling siya. Dahil iyon ang iniisip kong paraan niya para sabihing lalaban siya at mabubuhay para sa akin. Unti-unti ay bumuti ang kalagayan niya. Hindi ko alam kung paano nangyari iyon, kung nagamot ba siya ng bawat kong paghaplos, pero nagagawa na niyang gumalaw. Naibabangon na niyang kalahati ng kanyang katawan. Ilang buwan lang ay nakatayo na siya. Binibiro pa nga nila akong bagay raw sa akin ng maging doktor ng mga hayop. Saksi si Bantay sa aking pagdadalaga at ganoon din nasaksi ako sa kanyang paglaki. Hanggang sa ako'y magkaroon ng asawa ay naging malaking adjustment iyon para kay Bantay. Nakapisan pa rin kami sa aking mga magulang dahil naroon din malapit sa amin ang trabaho ng aking napangasawa. Naging mahirap para kay Bantay na malayo sa akin. Madalas siyang kumakalampag sa pinto ng kwarto ko dahil hindi na kami pwedeng magtabi lalo at buntis ako. Hanggang masanay na lamang siya na natutulog sa tapat ng pinto ng aking silid. 10 taong gulang na siya at matanda na para sa isang aso. Buong akala namin ay nag-uulyanin na siya dahil madalas siyang tumatahol tuwing kalagitnaan ng gabi. Nabubulahaw na kami sa pagtulog dahil sa mga pag-aalulong niya. Madalas ay sa pintuan palabas sa bahay ay naroon siya at tumatahol.
Tuwing titignan naman namin kung sino ang tinatahulan niya, ay wala naman kaming nakikita. Kabuwanan ko noon at naglalakad-lakad ako para daw hindi mahirapang manganak. Kasama kong naglalakad si Bantay at napadaan kami sa paupahan ni Aling Lydia. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang siyang umangil at tumahol. Tila ba galit na galit siya habang walang tigil sa katatahol. Matalim ang bawat niyang tingin at inilalabas ang mga pangil na tila ba naninindak. Noon ko lamang nakitang ganoon kabagsik si Bantay dahil maamo naman siya sa mga kapitbahay. Nakita kong ang dayo pala na bagong nangungupahan kay Aling Lydia ang tinatahulan nito. Sinaway ko siya upang tumigil sa katatahol at tumahimik naman, pero kita kong palingon-lingon siya sa lalaki at paminsang umaangil. Nang makaramdam ako ng pagkirot ng tiyan, iminabuti ko na lamang na umuwi. Nang gabing iyon ay halos magwala sa galit si Bantay sa hindi namin malamang dahilan. Hating gabi na, nang marinig namin na kinakalampag niya ang pintuan at walang tigil sa katatahol. Parang nais nitong lumabas at sugurin ang sino mang nasa labas na tinatahulan nito. Bumangon ang aking asawa at kinuha ang gulok. Baka raw may tao talaga na nais kaming gawan ng masama, kaya ganoon na lamang ang pagwawala ni Bantay. Binuksan niya ang pinto at mabilis na lumabas. Sumigaw siya at tumakbo palabas na parang may hinabol. Kasabay niyang lumabas si Bantay na hindi pa rin maawat sa katatahol. Bumalik ang asawa ko at sinabing may nakita siyang lalaking hubad ang pang-itaas na damit na nakatayo malapit sa aming gate. Nang tumakbo ito ay kaagad niyang hinabol, pero napakabilis at naglaho nang makalabas siya ng gate. Mukha raw adik ang lalaki sa pagkapula ng mga mata, magulo ang buhok at tila ba nagmamasid sa bahay namin. Mukhang hindi raw ito gagawa ng mabuti, kaya naman kaagad kaming tumawag sa barangay upang humingi ng tulong. Pagdating ng mga rumespondeng barangay tanod, ay humilab na naman ang aking tiyan. Pakiramdam ko ay manganganak na ako, kaya naman ang tricycle na dala ng mga tanod ang sinakyan namin papunta sa hospital. Matiwasay naman akong nakapanganak at malusog na sanggol na lalaki ang aking panganay. Napakasaya ko nang masilayan ko ang aking sanggol. Makalipas ang 3 araw ay umuwi na kami ng aking anak upang sa bahay na lamang magpalakas. Bumungad sa akin ang balitang wala na si Bantay. Halos manlumo ako sa ibinalita nila sa akin. Masakit sa akin na malamang namatay na siya at sa kalunos-lunos pa na paraan. Nang gabing iyon na hinabol niya ang lalaking nakita ng aking asawa, ay itinakbo naman ako sa hospital. Ay hindi na pala nakabalik ng buhay si Bantay. Natagpuan na lamang ang katawan nito sa gilid ng daan, hindi kalayuan sa aming bahay. Marami siyang galos at kagat na tila ba galing rin sa kapwa-aso. Pero ang nakapagtataka ay wakwak ang tiyan nito at labas ang mga lamang loob. Tila ba galit na galit ang nakalaban nito na humantong pa sa pagluray-lurayin niya ang katawan ni Bantay.
Imposibleng ordinaryong aso din ang gumawa nun sa kanya. Hindi magagawa ng aso na lapain siya ng ganoon katindi. Naging usap-usapan ang nangyari kay Bantay, pati na rin ng gabing iyon bago ako manganak. Ang lalaking nakita ng asawa ko na hinabol ni Bantay ay pinaghihinala ang aswang at nais aswangin ang aking sanggol. Ayon din sa mga kapitbahay ay may nakikita silang umaaligid sa aming bahay na dahilan siguro upang gabi-gabing umaalulong si Bantay. Matagal na pala niya kaming binabalaan patungkol sa aswang, ngunit hindi namin pinapansin. Ang dayo naman na nangungupahan kay Aling Lydia ay bigla na lamang umalis at ayon nga sa kasera nitong kapitbahay namin ay nakita niya ang lalaki na puno ng galos sa katawan. May mga kagat ito sa muka na tila ba kagat ng isang aso. Napagtagni-tagni ko ang lahat ng mga pangyayari. Kaya pala galit na galit dito si Bantay dahil siya ang aswang na umaaligid sa aming bahay. Hindi ko kailanman makakalimutan ang ginawang kabayanihan ni Bantay. Nagbuwis siya ng buhay para ako ipagtanggol sa aswang. Itinuro na lamang nila sa akin ang pinaglibingan nila kay Bantay na sakop lang din ng aming bakuran. Pinagawan ko ng nityo ang kanyang libingan bilang pag-alala na rin sa aking pinakaloyal na kaibigan, ang aking si Bantay.